Nasaan na nga ba ang Pohang class corvette na ibibigay sa Philippine Navy? Ilang buwan na nga rin po ang nakalilipas mga idol nung huli nating mabalitaan ang patungkol sa pag-transfer ng barkong ito. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ang Philippine Navy mga idol ay dapat makakatanggap ng isa pang Pohang class corvette mula South Korea. Base nga po sa huli nating balita ay fin-finalize na lamang ang pag-transfer sa barkong ito patungong Philippine Navy. Nagpakita pa nga po ng mga litrato na chinek na ng mga personel ng ating bansa ang barkong ito bago ito ilipat sa Pilipinas. Ngunit hanggang ngayon mga idol ay wala pa nga rin pong barko na mula South Korea ang dumarating sa ating bansa. Dapat nung nakaraang taon pa nga po mga idol, nilipat sa Philippine Navy ang Pohang class corvette na ito. Ano nga ba ang nangyari dito mga idol? At matutuloy pa nga ba ang pag-transfer na ito? Ayon nga po sa ating mga sources mga idol, ay madidelay lamang ang pag-transfer ng Pohang class corvette na ROKS Andong patungong Philippine Navy. Sigurado na nga raw po na ngayong unang quarter ng 2024 may ililipat na ang barkong ito sa ating bansa. Ang Pohang class corvette mga idol ay isang low-end complement ng High-Low Mixed Domestic Naval Construction Plan ng Republic of Korea Navy sa ilalim ng First Yulgok Project para sa Republic of Korea Armed Forces. Noong 1984 ay meron nga pong total na 24 na Pohang class corvettes ang kinomisyon para sa Republic of Korea Navy. Habang ang pag-decommission naman sa barkong ito ay nagsimula noong 2009 at pinilitan na nga po ito ng mga series ng FFX program. Noong nakarang taon lamang mga idol ay meron pa nga pong 5 na mga Pohang class corvette ang nagsiservisyo sa Republic of Korea Navy, habang 7 naman ang nai-transfer na sa iba't ibang mga bansa. Ang barkong ito mga idol ay may displacement na 950 tons kapag empty, habang 1,220 tons naman kapag full load. Ito nga po ay may habang 88.3 meters, beam na 10 meters at draft na 2.9 meters. Ang propulsion nga po nito mga idol ay isang GE LM2500 gas turbine engine at dalawang MTU 12V 956 TB82 diesel engine. Meron naman nga po itong maximum speed na 32 knots at cruising speed na 15 knots. Para naman sa range mga idol ay umaabot nga po ito ng 4,000 nautical miles, habang meron naman nga po itong crew na 95. Para naman sa sensors and processing systems mga idol ay meron nga po itong combat management system, fire control system and radar, fire control radar, surface search radar, optronic director at sonar. Para naman sa armament mga idol, ang primary gun nito ay isang Automelara 76mm cannon para sa batch 2, habang dalawang Automelara 76mm cannon naman para sa batch 3 hanggang 6. Secondary armament naman ito mga idol, ang dalawang Emerson 30mm cannon para sa batch 2, habang dalawang Breda 40mm cannon naman para sa batch 3 hanggang 6. Meron nga din po itong mga anti-ship weapons tulad ng Harpoon SSM at mga SSM 70K Sea Star missile. Para naman sa anti-submarine ay meron nga po itong dalawang triple Mark 32 na loaded ng Mark 46 ASW torpedo o di kaya ang K745 Blue Shark torpedo, anti-submarine warfare torpedoes. Ang anti-air naman ito mga idol ay Mistral missiles, habang iba pang armament ay ang K6 HMG at ang M60 machine guns. Mga idol, patuloy pa nga rin po mag-aantay ang ating bansa para sa isa pang Pohang class corvette na ibibigay ng South Korea. Bagamat lumang barko na nga po ito mga idol, ay malaking tulong pa rin ito para sa Philippine Navy, lalo na sa pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Ang mga lumang barkong ito mga idol ay pansamantala lamang habang hindi pa dumarating ang dalawang bagong biling corvettes ng Philippine Navy. Bukod pa dyan mga idol ay patuloy pa nga rin po ang modernization program ng AFP, kaya't sigurado nga po tayo na daragdagan pa rin ang mga barko ng ating bansa. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!